Mga kababayan, ngayong araw po ng Biyernes, July 4 na po 2025, meron pa rin po tayong pinaka-latest weather update sa lagay po ng ating panahon. Nananatili pa rin po isang LPA o low pressure area. Ito pong sama ng panahon na ating minomonitor na nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. From high chance ay naging medium chance na lamang siya na maging isang ganap na tropical depression or mahinang bagyo within the next 24 hours at inaasahang lalabas na rin ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod po na mga oras. Pero kung bago lang kayo sa ating channel, please huwag niyo muna kakalimutan na mag-like at subscribe at pahit ang notification bell para po pag may mga update tayo, mabilis po kayong nano-notify. So mga kaibigan, nakita naman natin medium chance na maging isang ganap na tropical depression etong LPA na ito at meron pong lokasyon. Nandito po siya ngayon sa coastal water po ng Sabtang, Batanes, no? Kahit po ito ay papalabas na ng Philippine Area of Responsibility, apektado pa rin ito ang ilang bahagi ng ating bansa, especially yung extension or trap ng kanyang hangin. So kung titignan nyo mga kaibigan na wala na rin yung tropical depression na minomonitor natin na nasa labas ng Parno, tuluyan na itong nakalayo. Pero ngayon mga kaibigan, balikan natin yan. Ang titignan muna natin ngayon ay itong tinatawag natin na forecast weather condition. Kasama rin po nito yung mga lugar na apektado ng low pressure area, ng southwest monsoon at mga localized thunderstorm. Sa area po ng Ilocos Norte, kasama pong Apayao, Kalinga, Abra, Batanes at Cagayan, ang weather condition po dyan dahil sa LPA, cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil po yan sa low pressure area. So yung impact nito, posibleng pagbabaha sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area kung sakali pong magkaroon ng moderate to heavy rains. Sa area po ng Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, the rest po ng Cagayan Valley, the rest ng Cordillera Administrative Region. Ang weather condition po dyan, occasional rains or yung tuloy-tuloy na mga pag-uulan pero katamtaman or mahina lamang. At sa hapon, posible ang bumugso mga kaibigan. So alamin natin mamaya yung dami ng ulan na posibleng maranasan. Yan naman dahil po sa southwest monsoon or hanging habagat. Sa area po ng Western Visayas, kasamang ilang bahagi ng Luzon, ay patuloy po makakaranas o weather condition po dyan, cloudy skies pa rin, with scattered rains and thunderstorm, kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat dahil pa rin po sa southwest monsoon. So pinag-iingat pa rin yung mga lugar dyan na aking nabanggit sa banta po ng mga pagbabaha, gayon din sa mga landslide prone area. Ang ilang bahagi naman ng ating bansa na hindi ko nabanggit ay apektado ng southwest monsoon pa rin. So kung titignan nyo mga kaibigan sa ating update, papalabas man ng PAR, eto nga pong LPA na ito at medium chance maging ganap na bagyo, hinahatak niya naman dito sa may bandang kanluran ng Visayas at kanluran po ng Luzon, etong habagat. Kaya hindi nakakapagtaka, ilang bahagi ng ating bansa ay nakakaranas po ng malawakang mga pag-uulan dahil po yan sa paghatak ito nga pong LPA dito po sa hanging habagat. Mga kaibigan, kung titignan nyo po, ipapakita ko sa inyo at itong LPA na ito, hindi na po ito nakikitaan ng tsansa na magiging malakas na bagyo. Kung sakali man po maging bagyo ito, inaasahan na sa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. So tinatawag natin din ito na banta ni Bagyong Bising pero may tsansa na hindi ito maging isang ganap na bagyo sa loob ng PAR. May chance naman na maging isang bagyo sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility. Magkagayon man, hindi po natin ito i-consider bilang isang pangalawang bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw po, bukas hanggang sa linggo mga kaibigan, ay meron pa rin po tayong tinatawag na heavy rainfall outlook dahil po sa low pressure area. Kasama dyan yung mga apektadong lugar ng trap or extension ng hangin ng LPA. Ngayong araw po, inaasahan natin ang 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan dito po sa area ng Cagayan. 50 to 100 mm naman dito po sa area ng Batanes, Apayao, Abra, Kalinga, kasama na po dyan ng Ilocos Norte. Pagdating naman po ng Sabado ng hapon, bali July 5 po ito, 50 to 100 mm pa rin na dami ng ulan ang mararanasan sa Batanes, Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Pagdating naman po mga kaibigan ko ng Sunday afternoon, July 6 yan,
100 to 200 mm na dami ng pag-uulan pa rin sa Batanes at merong 50 to 100 mm na dami ng pag-ulan sa Cagayan, Apayao, kasama po yan ng Ilocos Norte. Mga kaibigan ko, dahil po sa banta ng LPA na to, yung ibang eskwelahan, no, ibang lugar sa ating bansa ay wala pa ring pasok hanggang sa ngayon. So yung mga lugar na apektado, makipag-ugnayan po tayo sa LGU natin para sa mga updated po, no, na pagkakansela ng klase kung sakali man po tuloy-tuloy yung mga pag-uulan. Pero sa area ng Metro Manila, yung ibang mga school dyan ay meron na pong pasok, no? Dahil yung LPA na ito ay papalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Magkagayon man mga kaibigan ko, yung sinasabi natin dito, eto, no, ngayong buwan ho ng July, inaasahang 2 hanggang 3 bagyo ang posible pong maranasan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ipapakita ko sa inyo yung chart mga kaibigan na ating minomonitor. Sa July, 2 hanggang 3 bagyo. So, hindi natin i-consider itong LPA dahil maliit yung chance nito na maging bagyo sa loob ng PAR. Posible maging bagyo pero sa labas naman. Sa August po mga kaibigan, 2 hanggang 3 bagyo din. Pagdating po ng Setyembre, 2 hanggang 4 na bagyo. Oktubre naman, 2 hanggang 4. November, 2 hanggang 3. At pagdating ng December, 1 hanggang 2 bagyo po ang ating posibleng i-monitor. So, ang sinasabi natin, hindi po lahat dyan ay may kategory na maging malakas na bagyo. Kasi minsan, pag narinig natin o tinatawag na bagyo, mga kaibigan, ang pumapasok agad sa kaisipan natin ay malakas o hahagupit agad, no? Pagka yung mga bagyong sobrang lakas, yan po ay nasa typhoon at super typhoon category. Yung pangalawang bagyo na posibleng mabuo mga kaibigan, ina-expect natin hindi ito nakikitaan ng potential na magiging isang ganap na typhoon or super typhoon category. Dahil nga po mga kaibigan ko, habagat, no, hinahatak niya lang yung habagat, yun talaga yung nagiging main cause talaga ng mga pag-uulan natin kadalasan sa hapon at po sa gabi. Pinag-iingat din ng ilang bahagi ng ating bansa, no, sa banta naman po ng mga localized thunderstorm, especially sa Metro Manila, no, malaking bahagi po na yan. Ang thunderstorm po natin mga kaibigan ay nagpapaulan minsan at tumatagal ito ng 2 hanggang 3 oras. So mas maganda na lagi po tayo nakamonitor sa lagay ng ating panahon dahil kailangan talaga nating ma-update dahil pagka hindi nyo alam ang lagay ng panahon sa inyong mga lugar, may mga chance na bigla tayong maabutan ng pag-uulan. Pinapaalala ko lamang mga kaibigan, yung mga papasok sa eskwela, yung mga uwi galing sa trabaho, lagi po magdala ng payong jacket kapote, panlaban huyan sa mga biglaang bugso po ng mga pag-uulan. Mga kaibigan ko, tulad na aking sinasabi, itong low pressure area nito, medium chance na maging ganap na tropical depression or mahinang bagyo. Pag sinabi natin tropical depression mga kaibigan, yan po ay merong lakas ng hangin na 55 kilometers per hour at usually yung bugso niyan ay nasa 60 to 70 kilometers per hour. Once na ang isang low pressure area ay maging isang ganap na mahinang bagyo or tropical depression, yung mga apektadong lugar na ito ay posibleng maitaas po agad sa signal number 1. At mapalad po tayo dahil itong minomonitor natin o nasa high chance na ito ng mga nakang araw na maging bagyo pero bigla siyang bumalik o bigla siyang humina. Which is good po ito, no? Marami nagtatanong ano daw po ba yung mga dahilan ng paghina po ng bagyo. Mga kaibigan, nagiging mahinang isang bagyo dahil po sa kanyang sirkulasyon, no? Nagbabago ho yan. At dahil nga po ang epekto ng pagbabago, paghina niya, yung paghatak naman niya dito nga po sa hanging habagat or southwest monsoon na nakakaapekto po sa ilang bahagi ho ng ating bansa. So ipagpasalamat po natin yan. So hindi pa rin natin i-consider na bagyong Bising, eto nga pong low pressure area na yan dahil hindi naman po yan naging isang ganap na bagyo. Pinapaalala ko lamang mga kaibigan, lagi tayong mag-standby, no, o magtambay tayo sa ating mga update para alam nyo po yung lagay ng panahon. At pinapaalala ko din mga kaibigan, i-safety natin, no, ang mga importanteng gamit natin, mga papeles, i-plastic ho natin dahil wala man tayong bagyo na minomonitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility, parang bagyo naman ng pagpaulan, no, or pagpapaulan nito nga pong southwest monsoon at kapag sinamahan pa yun ng mga localized thunderstorm medyo malakas po talaga yan. Inaasahan din natin ng mga kaibigan, no, yung mga nakatira po, no, malapit sa ilog at yung mga nakatira sa paanan ng bundok, maging handa tayo sa posibleng banta po ng mga malalakas na pag-ulan. Binanggit ko na po yung mga lugar na yun mga kaibigan ko. At gayon din kung kaya naman ho natin mag-stock ng mga sapat na pagkain, natatagal po ng mga ilang araw dahil nga po kahit walang
bagyo, mas maganda hindi na tayo labas ng ating mga kabahayan. Mga kaibigan, pinapaalala ko din mga kaibigan ko, no, na ito pong LPA na ito ay inaasahan sa mga susunod na oras palabas na ito. So pag lumabas ba ng Philippine Area of Responsibility, ito pong LPA na ito, maapektuhan pa rin ba yung ilang bahagi ng ating bansa? Yes kaibigan, maapektuhan pa, pero yung trough or extension ng hangin na lamang niya. So hindi man ito direktang makaka-epekto sa ilang bahagi ng ating bansa, especially sa Batanes dahil dyan ho siya papunta, no? Pero yung trough extension ng hangin, mahina o pahina ng pahina yung nagiging epekto nito. So sa ngayon, yan muna ang update ko sa lagay ng ating panahon. Pagpasensyahan nyo ng ating update, no? Ang mahalaga ay nai-update ko kayo sa lagay ng ating panahon. Araw-araw, lagi ko kayong i-update. And please huwag nyo kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.